Welcome back to our channel. Ngayong araw, may panibagong development na naman sa defense cooperation ng Pilipinas at Amerika. Sa gitna ng tumitinding tensyon sa West Philippine Sea, may panukalang plano ang United States na magtayo ng ammunition production and storage facility dito mismo sa Subic Bay, dating base militar ng US Navy. Ano ang ibig sabihin nito para sa Pilipinas, sa ating seguridad, at sa ating ekonomiya? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Pero bago tayo magsimula, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Ayon sa report ng US House Appropriations Committee noong June 16, iniutos nila sa Department of Defense, Department of State, at International Development Finance Corporation na pag-aralan ang feasibility ng pagtatayo ng Joint Ammunition Factory sa Subic. Ang rason, wala raw kasing forward-staged ammunition manufacturing facility sa buong Indo-Pacific. Sa madaling salita, gusto ng Amerika ng pabrika ng bala na malapit sa posibleng conflict zones, gaya ng South China Sea. Kung matutuloy ito, dito sa Pilipinas mismo magpo-produce ng mga critical na materyales gaya ng nitrocellulose, nitroglycerin, at iba pang explosive components. Bakit Subic? Strategic ang lokasyon. Malapit ito sa West Philippine Sea, may existing infrastructure, at dating American base na rin ito noong Cold War. Ayon kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., bukas siya sa posibilidad. Pero linaw niya, wala pa raw formal proposal mula sa US. Ang importante raw ay kung makakatulong ito sa resilience ng Pilipinas, sa paglikha ng trabaho, at technology transfer. Dagdag pa niya, dahil may mutual defense treaty ang Pilipinas at Amerika, natural lang na may ganitong klase ng kooperasyon. Pero tanong ng ilan, paano kung lalala ang tensyon sa China? Paano kung targetin ng kalaban ang mga pasilidad na ito? Alam nyo bang may existing ammunition factory na tayo? Ito ang Government Arsenal, GA, na matatagpuan sa Limay, Bataan. Established pa ito noong 1957 sa ilalim ng Republic Act No. 1884. By 1973, nagsimula na itong mag-produce ng small arms ammunition, at noong 1974, nakaabot na sila ng 1 million rounds. Patuloy ito sa pagsusuplay ng bala para sa Armed Forces of the Philippines at PNP. Malaki ang naging papel ng GA sa kampanya kontra NPA noong dekada 80s at 90s. Ibig sabihin, proven na ang capacity ng Pilipinas na mag-manufacture ng sarili nating bala. Pero bakit gusto pa rin ng US na magtayo ng bago? Dahil malamang, mas high caliber o strategic grade ammunition ang target nilang gawin, pang war stockpile, hindi lang pang regular operations. Maraming Pilipino ang nagtatanong, makakabuti ba ito sa atin? Positibo, magkakaroon ng dagdag trabaho sa Subic. Makakatulong sa local economy. May chance for technology transfer, lalo na kung magiging joint venture ito. Pwede nitong palakasin ang kakayahan ng Pilipinas sa self-defense. Negatibo, posibleng madamay tayo kung magkaroon ng gulo sa US-China conflict. May environmental risks kung hindi properly managed ang chemical storage. Baka maging exclusive facility ito para sa US use lamang, hindi natin mapakinabangan. Kaya mahalaga ang transparency at consultation. Dapat klaro kung joint venture ba ito, may benepisyo ba ang Pilipinas, at paano ito uugma sa ating sariling self-reliant defense posture, SRDP, law. Noong 2023, inaprubahan ni Pangulong Marcos ang karagdagang 4 na EDCA sites. Camilo Ocias Naval Base, Cagayan. Lallo Airport, Cagayan. Camp Melchor de la Cruz, Isabela. Balabac Island, Palawan. May access na ang US sa 9 na sites sa buong bansa. At dahil dito, mas madali na silang makapagsagawa ng logistics, emergency response, at posibleng military movements kung sakaling may conflict. Kung may dagdag pa ang ammunition factory sa Subic, lalong magiging matibay ang presensya ng US forces sa Pilipinas, lalo na kung may tensyon sa Taiwan Strait o South China Sea. Pero may isang tanong din na dapat nating pagtuunan. Paano ito makakaapekto sa sariling depensa at industriya ng Pilipinas? May mga eksperto na nagsasabing dapat gamitin ng Pilipinas ang pagkakataong ito para sa industrial leverage.
Ibig sabihin, kung papayagan natin ang ganitong proyekto, kailangan may kasamang kondisyon, gaya ng pagkuha ng mga local suppliers, skills training para sa mga Pilipino, at pagbibigay ng bahagi ng produksyon para sa AFP mismo. Sa ilalim ng Self-Reliant Defense Posture, SRDP, Act na pinirmahan ni Pangulong Marcos noong 2023, layunin ng gobyerno na pasiglahin ang local defense manufacturing industry. May mga incentives na ibinibigay tulad ng tax exemption, VAT exemption, at customs duties exemption para sa mga kumpanyang gagawa ng defense equipment na hindi available locally. Kung magiging fully American-controlled ang Subic Ammo Facility, baka malampasan o ma-overshadow nito ang government arsenal sa Bataan. At kung mangyayari ito, posibleng mawala ng budget, manpower, o technical support ang sariling pabrika ng Pilipinas. Kaya mahalagang tiyakin ng gobyerno na hindi ito magiging one-sided deal. Dapat sigurado tayo na may clear benefits ito sa local economy, security, at sovereignty. Isa pa sa mga aspeto na dapat bantayan ay ang environmental safety. Ang paggawa at pag-imbak ng ammunition, lalo na kung may components na chemical at explosive, ay may risk sa kalikasan at kaligtasan ng mga mamamayan. Kailangan ng malinaw na protocols at full compliance sa environmental laws and safety standards ng Pilipinas. At huli, hindi lang ito usapin ng bala. Ito ay tanong kung paano natin pinapanday ang kinabukasan ng ating national security strategy. Makikipagtulungan ba tayo sa mga dayuhang bansa habang pinapalakas ang sarili nating kakayahan? O magpapadala na lang tayo sa daloy ng geopolitics? Ang Subic ay hindi lang dating base militar. Ito rin ay simbolo ng ating kasaysayan ng pakikipag-ugnayan sa dayuhan, at ng ating hanggarang tumayo sa sarili nating paa. Kung ito'y muling magiging sentro ng strategic cooperation, siguraduhin nating ito'y makatarungan, malinaw, at kapaki-pakinabang sa Pilipino, hindi sa iba. Bilang mga Pilipino, mahalaga na hindi lang tayo basta oo ng oo. Tingnan natin kung may shared control ba ang Pilipinas sa factory? May kapalit ba sa kalikasan at seguridad? Makikinabang ba ang local defense industries? At higit sa lahat, ano ang long-term na epekto nito sa foreign policy natin? Independent pa ba tayo? O nagiging launching pad na lang ng foreign military power? Ika nga nila, he who holds the bullets, holds the power. Kung matutuloy man ang ammunition factory ng Amerika sa Subic, dapat itong sumabay sa pag-unlad ng sariling kapasidad ng Pilipinas. Hindi tayo dapat laging umaasa, kailangan nating palakasin ang sarili nating defense industry. Maraming salamat sa panunood. Don't forget to like, share, and subscribe para sa mas maraming updates tungkol sa Philippine defense, geopolitics, at security developments. Kita-kits sa susunod na episode.